higit po sa ating Panginoon. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ay makikita sa aklat ng Awit, chapter 84, verses 1 to 12. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihan Yahweh. Nasasabihin ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buko pagkatao ay umaawit na may lingkod. Sa masayang pag-awit, pinupuri buhay ng Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga kaya ay nagbubugan. Magiging mong layan-layan sa templo mo ay nagkakala. May inatay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin ang Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang po ay tumatahan. At palaging umaawit ng pupurin walang hanggan. Ang sa iyo ay umaasa, masasabing mapalad. Silang mga naghahangan sa Sion ay makarating. Habang sila ay naglalakbay sa tigang ng kapatagan, tuyong lupa ay binababa sa maaga ng pagulan. Habang sila ay malakad, lalo silang lumalakas. Bakit nila nasa Sion ang Diyos nilang hinahanap? Tingin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, tingin mo ang iyong ito. Basbasan mo ang Diyos, itong hari namin mahal. Pagpalain ko ang mga pagkakita ang mulira. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko po maging matay sa bituan ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palayan. Pagkat ang Panginoong Yahweh, ang pag-asa at sanggalan, kami pinagpala mo sa pag-ibig at tagal. Hindi siya nagkakaroon ng mabuting mga bagay, sa sino mang magawa ay mabuting at marangal. O Yahweh, ang Diyos ang mamamayarihan sa lahat, ang pagtiwala sa iyo na sasabi ng pala. Purin mo ang Panginoon sa kanyang malubugan. Praise God, praise God. Sino ba tayo po ay buwan ng pagkit? Hallelujah, Jesus. Purin kita at nasasalamatan sa oras na ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na muli ay kami ay nagsasama at nagpupuri sa iyong harapan. Kami po ay sama-sama sa pagsama sa iyo, God. Lord, maraming po salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa ginagawa mo sa ating mga buhay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na ibinibigay sa bawat isa. Sa maraming salamat po, Panginoon, na bagamat nagkakaroon ng sakit o damang Panginoon, ito po ay hindi nagkakaroon at iwan ang pinagkakaroon ng God. Hallelujah, Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa patuloy na o Lord na pag-iingat mo na ipinaglaloob sa bawat isa o God. Hallelujah, Jesus. At patuloy na po, Panginoon, ay aking ito ay pinupuri o God. Patuloy na alam ko, O Lord, na sa mga oras na ito sa aming magsama, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, ay pinupusan mo ang kakitaan, ay pinupus mo na lahat ng mga kailangan ng bawat sa Hallelujah, Jesus. Patuloy na, Panginoon, sa pagbibigay po ng mensahe sa aming harapan. Patuloy na nausan mo ang kanyang mga labi at patuloy na bawat salita o mensahe na kanyang ibabahagi sa amin ay ito, Panginoon, ay tatakbo sa aming mga puso. Patuloy na ito ay tatakbo sa aming mga puso, Panginoon, upang patuloy na, O Lord, na meron kami pinamahawagan, O Lord, na sa bawat pagsubok na aming nararanasan ay ang iyong salita, Panginoon, na siya aming maaalala na kami ay hindi iiwanan o mababayaan namin. Hallelujah, Lord, patuloy na purin, Panginoon, ang mga aawit at tutugtog. Hallelujah, Jesus, upang patuloy na ang pagpupuri namin ay makaabot sa iyo ng tayo, God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay sabi na Amen. Amen. Alam po tayo magpuri sa ating Diyos ng buhay. Sabihin naman natin sa ating mga katabi, mapalad ka natin ito. Mapalad lang.
ay magsasabi, Jesus, ikaw ang aming Panginoon, ang lahat ng tuhod, luluhod po sa inyo, Panginoon. We welcome you in this place, Lord. Hallelujah, Father. Father God, we praise you in the name of Jesus, na ikaw, O Diyos, ang gumising sa amin ngayong umaga ito. Binigyan mo kami ng buhay. Binigyan mo kami ng joy, the love na naranasan namin. Thank you for the activity of our limbs na nakagagalaw kami, Panginoon. Napakaraming tao sa mundo na hindi na nagigising. Pero kami, you have anointed us with your power. You have empowered us, Panginoon, para magising muli at mag-serve po sa inyo, na makipag-fellowship sa inyo ngayong umaga rito. Oh, we praise you, God. Salamat po ng marami. Panginoon, you are here. Narito ka, we welcome you in this place na ikaw lamang ang aming iaangat, ikaw lamang aming pupurihin, ikaw lamang aming glorify, ikaw lamang Jesus! Wala pong iba, O God. Ikaw lamang, Jesus, ang aming buhay. You are the life. You have given us all things in this world to enjoy, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat sa aming mga spouses, salamat sa aming mga anak, salamat sa aming mga manugang, salamat sa aming mga apo, Father God, dahil mayroong kang gagawin sa pamilya namin, Panginoon. Hindi ka patapos, God. Patuloy mo kami, Panginoon, nalilingapin, patuloy mo kami i-bless, patuloy mo kami i-anoint, patuloy mo kami bibigyan ng kapangyarihan mo, Panginoon. O Jesus, angatin mo kami sa aming mga buhay, O Diyos. Dahil yun ang pangako mo, kasiya-siya buhay, dadat na buhay na aming mararanasan sa mundo ito. And we thank you, God. Salamat po ng marami. Salamat sa aming mga mahal sa buhay. Pagaman malalayo sila sa amin, O Lord God. Alam namin na kung kami ay minahal mo, alam namin na minamahal mo rin sila, pinaatap mo sila, O Diyos. Alam namin na aangatin mo ang kanilang mga buhay. Promotion and increase sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hindi mo sila babayaan. At Lord, imamanifest mo sa aming harapan mismo na mangyayari ang iyong ipinangako sa cross ng Calvary. Salamat po ng Panginoon sa congregation na ito dahil the best is yet to come. Alam namin, Panginoon, aangatin mo, transition mo ang inyong mga hingiran, lalo na yung mga nagmamahal at mga tapat sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang, O Diyos, namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon kong Diyos, sa iyo lamang, Panginoon. We love you, Father. We love you, Jesus. We love your Holy Spirit. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating Panginoon at magandang umaga mga kapatid ko kay Kristo. Ang pag-aaralan natin sa umaga nito ay nakakatuan sa Hebreo 6 verse 20. Naluhoy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Sama-sama po tayo manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, purihin ang iyong banal na pangalan sa umaga nito. Hinihiling ko po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, napaspasan mo ang gawa namin ito na alay namin sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang mensahero mo sa umaga nito na maghahayag ng iyong banal na salita, Panginoon, at buhayin mo po ito sa kanyang mga labi. Pagpalain mo rin po ito, Ama, sa mga tao na magiging ito. Pagyabuhin mo po ito, Ama, sa aming mga puso ang iyong banal na salita. Sapagkat kung kami po ay may pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus, at sa iyong banal na salita, magiging ilaw mo kami sa sanlibutan ito, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na pagpalain mo ang bawat isa na narito ngayon.
ibigay mo po sa kanila ang iyong pagmamahal, ang dakila mong pag-ibig sa bawat isa na narito, Panginoon. Muli po, Ama, sa umaga ito, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagluwalhati. Kalaki po nito ang aming pagmamahal at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you blessed? Amen. Talaga? Talaga? Talaga, amen. Ano ha? Thank you, Lord Jesus. Expect God's blessing to pour unto your life. Kasi pagpunta pa lang dito, bless na po kayo. Meron kasi nagtanong sa akin, sabi niya, bakit ganon? Puro, ang amin naririnig na lang, puro tithes, puro tithes, puro tithes. Kasi po, ang church na ito, nagsisiris po tayo. Ang ating tithes ngayon, series po ito. Kaya sunod-sunod ito na pagtuturo na the moment na bigyan tayo ng Holy Spirit, na ibahin ang topic natin, so maging iba na po tayo. Pero I think, pinaka-last na yata sa Sunday. So, ibang topic naman ang atin po pag-uusapan. I was asking the Lord, bakit ganun nga naman? Kasi alam mo, pag ito ang i-preach natin, karamihan, marami ang nawawala sa church. Dahil alaw nilang pakinggan basta tungkol sa pera. Pero alam mo mga kapatid, habang tinatanong ko si Lord, bakit ganon? Bakit ka naman kailangan pagturuan ng tao how to pagbigay ng kanilang mga ikapo? Alam mo mga kapatid, pinakita sa akin ang isang susi ni Lord na sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga ikapo, ito ang susi para ma-unlock, bumuhos ang pagpapala para sa ating buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang nakita ko dito, we are anointed. Lahat po tayo, mayroon tayong anointing galing sa ating Panginoon. The moment na nagbibigay ka ng tithes mo, that anointing is activated. Ang anointing na yan ay nagiging living. Ang anointing na yan nagmumultiply. Ang anointing na yan ay, ito ay nag-i-empower para ang iyong faith, mga kapatid, magkaroon ito ng empowerment sa iyo para magawa mo na ang mga salita ng Diyos. You will become a doer of the Lord, of the word of the Lord. Hallelujah. Kung kaya tayo ay tinuturuan sa atin pong pag-iikapo. It's not even pagbibigay. Ano doon, sabi, payment of our tithes. Andun ang title sa Balakay, mga kapatid. So, although preach po natin ito, hindi po tayo namimilit. Dahil ang church na ito, kahit wala yung mga tithes, mga kapatid, mabubuhay po ito. Why? Hindi naman kami ang may-ari nito ni Pastor P. Ang may-ari nito, si Jesus mismo. Kaya si Jesus mismo ang magsusupply ng mga pangangailangan ng church na ito. I-bless ang mga umaaten, ang mga nagbibigay, i-bless po ito ng ating Panginoon. Yung ngayon nandito kayo, you are in good health, blessing yun. Malakas tayo, blessing yun. Ako lang, mayroon akong kabatch na mayapa na last week. Marami na kaming batches na nawala. Nagtataka nga sila kami ng batch mate na may anak na pastor na nasa Vietnam. Bakit daw ang lalakas pa namin? Sikreto lang, mga kapatid. We have the Lord sa aming buhay. Mayroon kaming Jesus. At isa pa, kami ay nagtatites. We tithe. Narinig ko nga, sabi nga, si Pinoy lang ang payayamanin mo. Mayaman na po si Pinoy. Mayroon Diyos si Pinoy. Mayroon dala-dalawang trabaho sa abroad. Mayroon Panginoon kami ang aming pamilya. We serve the Lord. We have Jesus. Iyon lang ang aming sikreto at iyon lang ang aming pinagmamalaki. We boast about what the Lord has done. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagkulang ang ating Panginoon. He is a good provider sa atin. Hindi nagkukulang, mga kapatid.
walang kulang pag tayo ay nagsiserve sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan na natin ang ating Diyos. Hallelujah! Kagaya ng binasa ng ating kapatid, sabi dito, hallelujah, in Hebrews 6 verse 20, na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya isang dakilang saserdote, magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang ating Panginoon, nasa kabanal-banalan, luklukan na. Pumasok na sa kabanal-banalan, luklukan, at siya ang ating high priest, dakilang saserdote, nang naaayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang in chapter 7, verse 2, sabi doon, ibinigay sa kanya, kung alam niyo yung ating preaching, credits din po ito dito, na nasamsam ni Abraham ang mga kayamanan sa kanyang labanan, ibinigay niya kay Melchizedek ang kanyang 10%. Nag-tithes po, nagbigay ng ika po ang Abraham kay Melchizedek, and there was a covenant exchange. Si Melchizedek naman, naghanda ng water and wine, at si Abraham, ibinigay ang kanyang ika po lahat, total, fully, na sa ating kay Melchizedek. Si Melchizedek po, mga kapatid, wala po siyang pinanggalingan. Wala sa Bible. Hindi mo makikita, walang pangalan ng kanyang tatay, walang pangalan ng kanyang nanay, pero Bible scholars sabi na iyan daw si Jesus. Yan ang sabi ng Bible scholars. So, pumunta tayo sa Leviticus 27, verse 30. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi dito, lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. Palakpakan nga natin si Lord. Ano sabi? Lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman, nakatalaga kay Yahweh. So, ibig sabihin lang mga kapatid, lahat ang nasa atin. Lahat ng mga pinagkakakitaan mo, lahat ng bunga ng iyong lupain, it is the Lord's. Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoon yan. Isa lang nagsabi, Pastora Pilar, siya lang ang title. Sa Panginoon yan. Okay. Hebrews 7 verse 8. Ang mga Levita na kumukuha ng ikapo ay may kamatayan. Levita, ang Levites dito, we are talking of ministers of the Lord or the pastor sa ating panahon ngayon. Ngunit pinatutunayan ng kasulatan na buhay si Melchizedek. Kaya nga dito, mga kapatid, sinasabi ng mga Bible scholars na si Melchizedek ay si Jesus. Walang makakaklaim ng ating mga ikapo kundi si Jesus lamang. It is Him kung tumatanggap ng ating mga ikapo. Bilang 18:20 to 21, ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan na alimang Diyos-Diyosan upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Mga kapatid, be discerning, maging wise tayo. Ay, okay. Sorry. Di marinig. Hallelujah. Maging discerning tayo, may lumilibot ngayon na nag-a-iris scan sa atin. Be discerning. Huwag kayong tumingin sa pera. Ang tingnan nyo, salita ng Diyos. Dahil, sino ang magbibigay sa atin ng pera nang walang kapalit? Tandaan nyo mga kapatid, doon sa Maynila, masusuyod na. At last week, nandito na sa Entablado, doon sa lugar nila Teresa. At huwag kayong paiinggan nyo sa pera, mga kapatid. Dahil ang unang nandoon sa Cavite, mga kapatid ko kay Kristo, na iris scan sila, pagkatapos, dumatapos, binigyan lang sila ng 1,000, ang promise yata 2,500. Scam po yun. Pag kayo'y na iris scan, mga kapatid,
Lahat na ng detalya mo, lahat ng ano mo, makukuha na po nila. Nakakatakot po yun. Tandaan natin in the last days, ang sabi ni Lord, know the signs and the times. Ang demonyo po, mga kapatid, aakitin ka sa pera. What is money? Diba? 2,500, kapalit ng details mo, kapalit ng iris scan mo, mamaya may mangyari, diba? Hallelujah. Ang sabi ni Lord kay Aaron, ang mga Levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Dahil sabi ng Diyos, siya ang magbibigay ng kanilang pangangailangan. Kaya nga ang mga pastor dito, di ba, ang sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay ng inyong pangangailangan. Ang tithes po ay para sa mga Levites. Para kanino? Sa mga Levites. Sino ang mga Levites? Ang mga pastor. Hallelujah! Ang katanungan dito, mga kapatid, what qualifies a ministry to be able to receive the Lord's tithe? Ano ba ang qualification ng isang ministry? Malakay 3, verses 8 to 12, sabi ng Panginoon, ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. So tatanong natin, saan parang Lord ka namin dinadaya? Sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. And here is the command. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi buksan ang mga durugawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalan ng salot ang inyong lupain. Dito ako na-struck ni Lord. Yung sinasabi na i-drive away niya ang mga salot na hindi niya padadala ng lupain niyo, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dito ako na-struck ni Lord. Nung marinig ko yan, the first teaching 35 years ago, I started na giving my tithes. At ang Panginoon, mga kapatid, hindi talaga nagkulang. Hanggang ngayon, well provided po kami. Pag nangangailangan kami, I have the boldness to come in front of God at humihingi ako ng pagbubukas ng spiritual bank sa langit para maka-withdraw ang kanyang anak. Hallelujah. Kaya sabi dito, kaya hindi ko napadadala ng salot ang inyong lupain. Nag-instruct sa akin dito, pag salot, mga kapatid, hindi maapektuhan ang spouse mo, mga anak mo, manugang mo, ang kabahayan mo, up to the 4th generation, hindi padadala ng salot ng ating Panginoon. At sabi niya dito, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, napakainam tirahan ang lupain ninyo. Naririnig natin storehouse, di ba? Ang storehouse po, mga kapatid, ito ang isang ministry kung saan appointed ang anointed ni Lord para dalhin ninyo ang inyong mga ikapo sa church, mga kapatid. At sabi nga dito na ang tithe ay sa Lord talaga ito. Walang makakaklaim ng exclusive tithe o ownership sa tithes. Kung nais ni God magsalita sa atin ngayon na dalhin mo ang iyong ikapo, siguraduhin mo na ikaw ay God-anointed and appointed na storehouse. Hallelujah. So, saan ang katanungan ulit, saan mag-pay ng tithes ang pastor at ang leadership? Bilang 18:26-28, speak to the Levites and say to them, when you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of the tithe as the Lord's offering. Your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the winepress. In this way, you also will present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israelites.
From these tithes, you must give the Lord's portion to Aaron, the priest. You must present as the Lord's portion the best and holiest part of everything given to you. So, saan nyo dadalhin? Una po sa church, kung saan nag-feed sa inyo ng spiritual na mga salita. So, dito sa church, yung dadalhin, pero dito mga kapatid, ang mga ika po, sabi ng word the Lord, na ibibigay ito sa mga Levites kung saan nag-feed sa inyo spiritually. Kami naman mga Levites, we were instructed by the Lord na magbigay din kami na specific na 10% of our tithes sa aming Aaron, sa mataas sa amin. So, ang church natin, mga kapatid, nagtatites of tithes po tayo. Kung ano man ang ating collection, kunyari 20,000, tayo ay nakakolekt, binibigay natin ang 2,000 sa ating Aaron, sa mataas po sa atin. Kaya, nagtatites of tithes din po ang church, hindi lang po tayo. Ang tithe of the church, pastor, leadership, diretso po ito sa ministry kung saan ka nabilong na ginagamit ng Diyos to feed us. Ang Aaron, mission outreaches at ang ibang churches, susuportahan ito natin ng tinatawag natin free will offerings. Ito na sinasabi, magbigay kayo ng naayon sa iyong, di ba, kalooban, di ba, ano nasa inyong puso. Dahil ako po, bukod sa tither ako dito sa church, bukod sa nagtatites ako kay Aaron, nagtatites din po ako sa ibang pastor. Hindi lang po sa nagbibigay ako, I give. I give by tithes, I give by offering, kung ano ang nililid ako ni Lord. Kagaya nung Tuesday, sabi niya, remind ako ni Lord, may pera ka dyan. Bigay mo yan sa pastor mo. Sabi ko, hala, budget ko na ito eh. Tapos, hindi ako mapakali talaga, kumakabog ang dibdib ko. Sabi ko, so nung pauwi na kami ng pastor ko, sabi ko, Pastor, hindi ko alam kung bakit pinabibigay ito ni Lord sa'yo. At sabi niya, ha? Talaga naman sabi niya. Tapos, he prayed for me. Kaya nga sabi dito mga kapatid, give God your best. Kung anong best mo at kung anong makasasakit sa'yo sa pagbibigay, yun ang i-release mo sa ating Panginoon. Dahil mas yan ang gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo nagbibigay dahil sobra tayo sa pera. Nagbibigay tayo sa ating kakulangan. Kung ano ang kulang, ibigay mo yan. Huwag mo i-withhold ng iyong ibibigay para sa ating Panginoon. Kaya ako pag, alam ito ng mga close sa akin, pag ako may pera, hinihiwalay ko na agad ang aking tithes. Mayroon akong lalagyan, tapos itinatago ko yan, hindi ko dinadala, dahil sabi ni Lord, huwag mong dalhin ng tithes mo, dahil pag pumunta tayo sa mall, matetempt tayo, bumili, lalo na pag-sale. Bili ka ng bili. So, sabi dito, give God your best. Yung pinaka-the best mo, ibigay mo kay Lord. Bilang 18 verse 12, sabi dito, binibigay ko rin sa iyo ang pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na ihahandog nila sa akin, langis, alak, at pagkain. Sabi sa Malakias 1 verse 6, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alipin ng kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan ninyo ako, pagkatapos itatanong po ninyo sa paanong paraan ka namin nilalapastangan. Alam mo ang Diyos, pag nag-offer ka, mga kapatid, alam ng Diyos ang pagkakaiba. Alam ng Diyos kung taos sa puso mo. Alam ng Diyos kung ang giving mo is cheerful ang iyong puso. Alam ng Diyos na hindi ka nangihinayan dahil alam ng Diyos na ang puso mo, if willing and you are obedient, sabi ni Lord, you will eat the good of the land. Palakpakan na natin ating Diyos. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang maraming beses na akong pines ni Lord noon na hindi ko binibigay. Kung minsan naghahawak tayo, sinasabihan natin, teka muna, ito na lang ang aking budget. Ito na lang ang aking pangangailangan. Hindi na magkakasya.
Pero kung nang matuto ako magbigay, kahit sa aking kakulangan, kahit sa kailangan ko. Kaya nga naalala ko na na-hospital si Daddy, si Chairman, na 2 beses siya na-opera. Nagbibigay ako, sabi nga ni Teresa, ba't magbibigay ka pa? Kailangan natin. Pero pinatunayan ni Lord na ang million mahigit na pangangailangan kung saan-saan nanggagaling ang mga pagpapala ng Panginoon. Una, mga kapatid, dapat anihin ang aming palay ng April. Pinaani ni Lord ng maaga. March pa lang, nag-ani na si Justino. At pangalawa, mga kapatid, yung SSS niya, nagbigay ng 300,000. Kung lugi pa nga ang SSS, kasi hindi naman pa siya nagbigay ng ganun kalaki. Pero nagbigay at ang ating mga insurance biglang nalugi at kaya pala nilugi dahil ang ginawa ng Diyos, ni-refund sa akin ang aking mga nahulog. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga sabi ko nga kay Teresa, kasi si Teresa natataranta na kulang tayo ng pambayad. Kasi ang gatas ni Chairman, ganun lang kalaki, 15,000. Ilang beses, pag naubos, 15,000 ulit. Sabi ni Teresa, ano natin to? Yung kailangan natin. Alam mo mga kapatid, ang sekreto doon, be silent. Be silent lang. Ang dalawa namin na katabi na kwarto, namatay. Si Justino lang ang nabuhay. Pero be silent lang before the Lord. Pag may labanan ka, mga kapatid, baba ka. Pumunta ka sa likod ni Lord. Hayaan mo si Lord ang lumaban sa'yo. At nakita ko that 1,400,000 wala akong hawak na pera. Pero padala ng padala ang ating Panginoon. Pastora, pumunta ka doon, may pera akong pinadala. Pastora, dito. While the church was praying, kailangan natin ng prayers, kami naman doon sa hospital, hindi ako nagpapapasok ng mga hindi godly. Kahit mga kapatid Justino, noon, na pinipili ko lang ang mga papasok. Ang mga pag pumasok doon, iiyak na, pinalalabas na namin agad. Kasi ang mababurden ang pasyente, di ba? Isa sing Marita, hindi yata nakaluwas ito. Si Emilita lang ang nakakapasok. Dito ko napatunayan, mga kapatid, kung nasa labanan ka, stay. Sabi nga ni Lord, be still and know that I am God. Huwag mo tingnan ang pera na babayaran. 2 beses na opera ni Justino, una at pangalawa, puro milyon ang binayad, pero wala kaming hawak na pera, pero magtataka ka for all 4 corners of the world, pumapasok ang pera sa anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sekreto lang mga kapatid, be still and know that I am God. Ako ang lalaban sa iyo. Palagi ako inaano ni Lord, ako ang lalaban sa iyo. Tapos noong time na hiningaan niya si Teresa ng 100,000 magda-down ulit. Sabi ni Teresa, wala dito kasi si Pastora. Sabi niya, ipaalis namin lahat ng mga nakakabit sa aking asawa daw. Kasi noong ako pumunta ko sa bangko. Pagbalik ko, talagang pinuntahan ko ang treasury. Sabi ko, hindi kayo nananakot. Bumubuhay kayo ng tao. Hindi kayo pumapatay. Tapos yun ang provide ni Lord ang pangangailangan. Nakakatuwa ang ating Panginoon. At hanggang ngayon, mga kapatid, hindi kami iniwan ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, di mo may nangangailangan kami, advance ang ating Panginoon. Ina-advance ang kanyang tulong sa atin, mga kapatid. Kaya kung mayroon tayong problema, huwag kang mag-worry, huwag kang magkipaglaban sa ating Panginoon. Just be still. At tandaan mo, mayroon kang Diyos na lumalaban para sa iyo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Malakias 1 verse 8, sabi dito, kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong ihandog sa inyong pinuno, siya kaya'y matuwa sa inyo. Mga kapatid, ito ang problema minsan sa atin. Pag hindi natin alam, hindi natin gusto, at leftover sa atin, pag hindi natin gusto isang bagay, di ba, binibigay natin sa church. Bigyan na natin sa church.
ibigay na natin kay pastor. Hindi yan, tinatanggap ni Lord ang mga leftover. Kumbaga, ayaw mo na, kumbaga ano ba yung leftover? Diba? Tira-tira. Ayaw ni Lord ng tira-tira. If you give to the Lord, give the Lord the best. Alam mo, ginagawa ko ngayon, yung pera, na tithes ko kay Lord, malulutong binibigay ko. Kasi dati, nung nasa ibang church ako, ang ginagawa ko, kung ano ang bulok, yung mga amoy na pera, yung ilalagay ko. Pero binago ko ngayon, kasi sabi ni Lord, give the Lord the best. Yung the best na pera mo, malutong na pera, yun ibigay mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Okay, kung gusto mo mailibit sa next na level, gusto mo matransition, gusto mong iangat ng ating Panginoon, kailangan ipasa natin ang money test. Kung sa pera pa lang, natitest ka na eh. Minsan, kumakanta, di ba? Ibibigay, pati buhay. Doon sinasabi ko, uy, tithes nga, hindi mo mabigay, buhay pa. O, di ba? Tithes mo nga, hindi mo mabigay, buhay pa, ibibigay mo kay Lord. So, hallelujah. Kung gusto mo mailibit ka sa next level, kailangan makapasa ka sa money test. Dahil kahit si Lord, mga kapatid, nagtitest din po yan sa'yo. Faithfulness mo, loyalty mo, paano mo binibigay yung mga tithes mo na nilalagay mo dito sa ating money box. Laki na nga ng box natin eh. Ito ang analogy na nakita ko dito na isang anak, ino-honor ang kanyang ama at ina, ang isang servant, ino-honor ang kanyang master. Si Lord bilang Father at Master natin, bakit hindi nakatatanggap ng honor at reverence? Di ba dapat ibigay natin sa Kanya the highest honor, the highest reverence na ma-offer natin sa ating Panginoon dahil kung sa priest mo yan ibigay, di ba? Sa pastor mo yan ibigay, ang leftover mo, mga kapatid, hindi yan tatanggap-tanggap. Hallelujah! Ecclesiastes 5 verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ito ba nakita ko mga kapatid? Di ba paggahaman ka sa salapi, gusto mo kamkam pa ng kamkam, di ba? Mga politiko natin, bilyon-bilyon pa lang kinikita, hindi mo lang maibigay, maitulong sa kanilang constituents, di ba? Kita mo pag ikaw ay gahaman at ikaw ay haling sa kayamanan, ang gagawin mo, sige ka lang ng sige. Eh, di ba, ang iba pa, mang-i-scam, manluloko, lahat gagawin para magkapera lang. Sabi sa Ephesians 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho sila at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawain marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Ang satisfaction, mga kapatid, nakita ko sa buhay ko, hindi yung possessive. Masasatisfy ka lamang kung tutulong ka. Masasatisfy ka lamang kung mayroon ka nakikitang nangangailangan na iyong tutulungan. Hindi yung kamkam ka ng kamkam. Hindi yung possessive. It is in giving that you will receive. Yun ang nakita ko mga kapatid. At ang kasiyahan sa puso, hindi mo ma-describe. Pag nakatulong ka sa nangangailangan, masayang-masaya ka. Ang kasayahan mo, hindi mabibili ng pera. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay lamang, subukan nyo magbigay. Release nyo. Open yung inyong mga kamay. Pag open ba inyong kamay, may matatanggap kayo? Ganyanin ninyo yung mga kamay. Nahulog ang pera. Mayroon kayo masasalo? Wala, di ba? Kung ganyan ang kamay mo, wala, di ba? So, it is in giving that you will receive. Lucas 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Wow! Di ba? Pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Sabi ng mga estudyante natin, eksakto lang eh. Binibigay sa akin 50, 5 pesos. Babawasan pa ng 5 pesos. Eh, ba't nakakabili ka ng iced tea?
Ba't nakakabili ka? Ano ba yung mga ano dito natin? Ba't milk tea. Ba't nakakabili ka? Bakit kay Lord hindi ka makapagbigay? Hallelujah. Umpisahan nyo mga kapatid. Ngayon pa lang na mga estudyante kayo, umpisahan nyo magbigay sa Panginoon di 10% na iyong natatanggap sa inyo mga magulang. Bakit? Para ang mga magulang nyo mabless din. Hallelujah. Naalala ko yung mga anak ko, yung tither sila dito dati, nung hindi pa nakakaalis sa Amerika. Sa Amerika kasi, iba na ang kanilang church, kaya doon na sila nagtatights. Dito tither, kaya ano man ang ano nila hilingin sa Panginoon, ibinibigay ng Diyos. At hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hanggang ngayon, magagandang trabaho nila. Hallelujah. Si Justino, dala-dalawang trabaho, pero ang kalakasan nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi niya yan yayabang. Hindi niya yan pinagmamalaki. Ang ano lang niya, minsan nga nakita siya ng isang kasamahan sa custom. Sabi niya, Sir, bakit pinapatulan mo ganinong trabaho? Sabi niya, kapatid, kahit doktor dito, kahit nurse, trabaho kahit ano. Walang pili. Basta kikita ka lang. Hallelujah. Kasi nasa car wash siya ang naggagawa ng salary. Anong tawag doon, Pastor Rafi? Payroll. Siya naggagawa ng mga payroll ng kanyang mga kasamahan. At sa isang trabaho naman, siya ang pinaka-manager naman doon sa isang building. Ayun, pag ikaw daw ay hindi makakapagkatiwalaan sa maliit, lalong hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay. Kaya umpisahan mo sa maliit. At habang nagbibigay ka ng maliit, palaki ng palaki yan, dahil padagdag ng padagdag din ang Panginoon ng pagpapala na ibibigay po sa iyo. Sabi sa Ecclesiastes 5 verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isipin siya ay mayaman. Yun ang nasa isip. The more you get, the more you need. Isipin mo ito. Kung mahirap ka, may pumapansin ba sa'yo? Pero umangat ka. Si Teresa, nakita ko kay Teresa ang buhay niya, ngayon na medyo umangat-angat siya dahil sa kanyang pananatiling tapat sa church sa ito, tapat sa paglilingkod sa pastor niya, tapat sa kanyang tithing. Nakita mo isang anak niya, inaangat ng ating Panginoon. Dahil pati mga anak niya, tither na rin. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Mayroon pag-angat, kapatid. Mayroon transition. Huwag kayong matakot. As long na magbibigay kayo ng inyong tithes, you honor the Lord, you worship the Lord with your tithes, mga kapatid, mayroon gagawin ng Diyos sa mga buhay nyo. Hindi lang sa inyong buhay, mga anak nyo, pagpapalain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga sabi, the more that you get, the more that you need. Totoo po ito. The more that you get, di ba? Kaya naman mga politiko, napakarami na pala mga pera, billion, trillion, pero naghahangad pa rin ng mas malaki. Di ba? Kasi walang kasiyahan Hindi nasisiyahan sa kung anong mayroon sila. Ecclesiastes 5 verse 13. Ito ang isang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan. Dito mga kapatid, I remember yung best friend ko na din na sa nursing. Mga kapatid, pag ko, kapatid, halika, sumama ka sa prayer meeting. Hindi, busy ako kasi magdodoctorate pa ako. Tapos sa masteral, nagdodoctorate. Ito palagi kong sinishare dahil totoo nangyari. Ito, best friend ko yon. Natapos ng marami na may pera na, marami na nagbibigay sa kanya, umaangat na ang buhay niya, lalo siya sumubsob doon sa pagdoctorate, doon sa masteral, mga kapatid. At the moment na nag-doctorate siya, at siya ay graduate na sa pagiging doctorate, bang! Nawalan ng hangin ang kanyang brain. Ngayon, nakakaawa dahil gulay na po siya ngayon. Kaya hindi ako dumadalaw kasi umiiyak. Iyakin kasi kapag nakita ko siya, nakita ko noon na active, di ba? Leader siya sa church, leader siya sa community, leader sa kanyang school, pero wala na siyang gamit ngayon. Pag nakita ka, ngihiti na lang.
tatawanan ka na lang. So what's the use? Oo, marunong ka. Pero you have to acknowledge ang dunong mo galing ito kay Lord. Oo, mayaman ka. Inaangat ka ng Panginoon. Pero you have to acknowledge na ang lahat ng pera na pumapasok sa iyong kamay without the favor of the Lord, hindi mo yan makakamtan. Grace lang po ng Panginoon. You have to acknowledge na buhay ka, may lakas ka because of the Lord. Kung wala si Lord, wala ka, kapatid. Hallelujah. Ako nga, nagtataka ako dahil ang nanay ko, retired teacher, tatay ko police, ang ng nanay, teacher, mag-teacher ka. Nagtataka nga ako dahil kung ano ang inaayawan ko, doon ako nilagay ng ating Panginoon. Nung mag-talk si Lord sa akin, magtayo ka ng doon sa Nueva Ecija, ng yes, tatlo lang kapatid ni Justino ang kasama ko, kasama sa si Marita, kung saan sa bahay-bahay kami nagpupunta. It started there, at ito na itong church natin. Thank you, Lord. Hallelujah! Woo! Ito ang the verse ito ng napakarami. Sabi nga dito, napakahirap na nakita ko sa daigdig, tayo nag-iimpok para sa kinabukasan. Impok tayo ng impok tayo ng impok. Pero ano nangyayari pagkatapos ka mag-impok? Bang! Ayun, inagaw ni Satanas. Pag wala si Lord at hindi ka marunong magbigay ng pag-aari ng Panginoon, binabalik lang natin kung ano ang ari ng ating Panginoon. Pag hindi ka nagbigay, maraming paraan na agawin sa iyo ni Satanas yan. Hallelujah. But if you give, makikita mo, iaangat ka ng Panginoon sa lugar na gusto ng Panginoon. Dahil ang ating Diyos may planong maganda sa atin. Wala siyang planong masama para sa atin. Ang lahat ay kanyang magagandang plano, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa asawa mo, kundi para sa iyong mga anak at iyong mga apo. Up to the 4th generation. Kaya makikita mo mga kapatid, ang ating Diyos ay bless. Ang anak mo magbibigay sa iyo. Hindi pare-pareho ang anak, di ba? May anak na nagbibigay, may anak na madamot, pero yung mga nagbibigay, tandaan niyo yan. Iyan ang iaangat ng ating Panginoon. There is in giving that we receive. Palakpakan natin sila. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa mundo. Mag-impok kayo ng kayamanan makalangit. Iyon ang importante. At ang verse natin na paborito, Ikaw 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman ng walang. Yes, yayaman ka kapatid, walang kasamang kabalisahan. Maraming mayayaman, may mga cancer. Maraming mayayaman, magulo ang pamilya. Maraming mayayaman na, di ba, nakita ko noong ako'y, naka-assign doon sa isang church, nakita ko isang mayaman sa White Plains na pagsasakay ka ng, ano ba tawag doon? Yung sakayan, pag ikaw nag-golf, di ba may sakayan? Bago ka makarating sa bahay, magsasakay ka doon. Anong tawag doon? Ha? Golf cart. Ayun. Sasakay ka. Pagdating namin doon, hindi mo alam kung saan ka papasok sa laki ng bahay. Pagkatapos, nakita ko mga kapatid, may sakit, yung may-ari, nanginginig ang katawan. At alam mo kung sino nagpapasasa sa masarap na pagkain, mga katulong. Katulong, malalaking hipon, malalaking crab, malalaking mga isda, lapu-lapu, pero ang may-ari, nakatubo lang. Yung dito, kumakain, gatas lang inaano sa kanya. Sabi ko, sayang, hindi niya na-enjoy ang pera. Paano daw, hindi nagsasamba. Alam mo, ang mga mayayaman kasi, wala rin ang pakialam. Pasalamat tayo, may relasyon tayo sa Diyos. Pasalamat tayo, tinawag tayo ng Diyos. Pasalamat tayo, pinili tayo ng Diyos. Kahit pag-aano pa tayo ka makasalanan, pinili pa rin tayo ng Diyos. Ang kasalanan natin, inalista ni Lord mula noon, past, present, future. Kaya sino makapagsasabi makasalanan ka? Wala, kapatid.
dahil nilinis ka na ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Sayang mga kapatid, ang kayamanan inimpok, ibang tao lang ang nakikinabang. Kaya ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Alam mo, pag yumaman ka, hindi ka balisa, hindi ka takot. Diba? Sabi nga nila, Pastora, hindi ka takot, nag-iisa ka lang dyan. Ay, hindi. Umuwi ako doon, ako lang mag-isa din sa bahay sa Taydita. Hindi ka natatakot doon. Hindi. Yan, laki-laki ng bahay mo doon. Hindi ako natatakot. Hindi kasi ako matakutin. Bakit? Kasama ko si Jesus eh. Alam ko ilalaban ako ng Panginoon. Alam ko na pagpasok ng mananakbar, pagtingin pa lang niya, mamamatay na siya to the ground. Bakit? Si Jesus. Hindi pa payagan ni Jesus yun. Kaya mga kapatid, huwag tayo matakot. Wala kang dapat ikatakot dahil anak ka. Hindi ka lang anak, kundi anointed ka, sons and daughters of the Most High God. May anointing ka. Hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga deacons, hindi lang ang mga leaders. Tayong lahat, mayroon tayong anointing. Kaya nga pag kayo'y nag-tithe, that anointing, ina-activate ito blood. At iyan ay nag-empower ng iyong faith na magawa mo ang mga pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Santiago 5, verses 1 to 3. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumayos kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatian darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tangga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilat, at ang kalawang din yun ang magiging katibayan laban sa inyong laman. Iyan ang kayamanan inimpok ninyo para sa mga huling araw. Alam mo mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ng investment, dito sa church, invest it to the Lord. Iyon ang magbibigay sa iyo ng matakot-takot na interest after interest ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Hindi ka magkukulang. Never. Kasi sa buhay ko, nakita ko yun eh. Never. Pag nangangailangan ka, advance pa nga si Lord eh. Advance pa nga. Pero mo, babayaran na naman yung ating car, that is 20,000 a month. Pero ngayon pa lamang, mayroon nang binigay si Lord na kalahati. So, mayroon pa hanggang katapusan. Sinasabi ko nga, hindi nang kukulang ang Diyos. Kaya trust the Lord lang. Hawakan mo lang kung anong pinangako niya sa atin. Ecclesiastes 5 verse 10. Kaya nga wala akong nakikitang pinakababuting gawin ng tao sa daigdig, kundi kumain, uminom, at magpasasa sa lahat ng pinagpagalan sa maikling panahon, ibinigay sa kanya ng Diyos, doon siya nakatalaga. Yun to. Ito ang problema eh. Diba? Pag tayo ay mayroon na, tinitipid mo ang sarili mo. Bakit? Ayaw mong bawasan ang pera mo. Gusto kang angatin ni Lord, pero ang iyong mind, poverty mentality ka pa rin. Sabi nga, enjoy your portion. Bumili ka ng mga damit na mga branded. Kung ukay-ukay ang binibili mo dati, bumili ka na ng mga may branded naman kahit papano. Once a month naman. At nakita ko, branded na mga damit, by 7 taon na, hindi pa rin malalaos, mga kapatid. Kaya, huwag ang yung mentality natin na mahirap tayo. I-enjoy mo kung anong mayroon ka. Diba? Kung anong nasa sayo, be satisfied. Kung kailangan mong kumain ng ubas, pumili ka. Mahal ang ubas, bumili ka kung kaya mo. Diba? Hindi ka lang talaga bibigyan ng Panginoon. Kung poverty mentality ka pa rin, hindi ka bibigyan ng Lord sa pag-angat mo. Kaya nga sabi ko nga sa mga kaibigan ko, iangat yung inyong mga sarili. Hindi na kayo ukay-ukay. Pumunta na kayo sa mga branded na mga damit. Iangat mo. Sabihin, hindi namin kaya. Once a month, bibili ka, hindi mo kaya. Kaya mo yun. Kaya lang, ang mentality mo, mauubusan ka. Yun ang ano. Pag nakita ni Lord na ini-enjoy mo ang iyong portion sa kanyang mga pagpapala, daragdagan ka pa. Kapatid, hindi ka kukulangan. Alright, sa last verse natin,
Santiago 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. Humihingi ba kayo? Wrong motive. Huwag kayo humingi ng mali ang iyong motibo sa Panginoon. Karamihan, ako pag sinasabi ko, Lord, gusto ko po makita ang ibang bansa dahil gusto kong ma-enjoy ang iyong creation na maganda. Lord, gusto kong lumaki pa dahil hindi ako talaga kontento sa tithes ko every week. Nais ko, Panginoon, mag-tithes ako mas malaki pa sa aking binibigay every week. Pag ganyan ang magiging heart mo, daragdagan pa ni Lord ang iyong mga pagpapala. Dahil iyon ang heart mo eh. Hindi yung pupunta ko sa ganito. Mahirap kasi kung tutusin, mga kapatid, bibigyan ka ng 1 million ni Lord ngayon. Sa tingin mo ba, may lista para kay Lord? Kasi nangyari na sa akin yan eh. Diba? Ang daming pera pagpasok sa amin, pero ang listahan, pupunta ng Hong Kong, babili ng ganito, bibili ng ganon, wala si Lord. Kapag inuna mo si Lord sa lahat ng bagay, mga kapatid, uunahin din ni Lord ang iyong pangangailangan. Hallelujah! Humihingi ka, wrong motive. Hanggang ngayon, hindi ka humihingi. Ngayon ang katanungan, may hihingi na ba kayo sa Panginoon? Ha? Sabi nga nila, puro ka kasi hingi, Pastor. Eh, yun ang gusto ni Lord eh. Diba? Cast your burden upon me. Ano bang burden mo? Ano bang kabigatan mo? Ibigay mo sa Panginoon. Cast it out. Huwag ikaw magdadala dahil magdadala ang Panginoon natin para sa iyo. Dahil hindi mo rin naman malulutas, di ba? Hindi mo na rin magagawa ang katugunan ng iyong mga burdens kung hindi mo katulong ang ating Panginoon. Last verse pala ito, Deuteronomy 8:18, sabi dito, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sa tingin mo mga kapatid, bakit nandito tayo sa mundo? Hello? Bakit ka nilagay ng Diyos dito sa mundo? Hello? Di ba? Si Brother Bongo may sagot. Bakit kapatid sa tingin nyo? Ha? Para ano? Para kumain lang? Para matulog lang? Para maghanap buhay lang? Para kumita lang ng pera? Iyon ba ang purpose ng ating Panginoon? Ha? Hello? Mga kapatid, nilagay ka dito ng Lord para magbalik ka ng honor, glory sa ating Panginoon. Para maitaas mo ang kanyang banal na pangalan. Para ibantog mo ang pangalan niyo sa mga taong kakilala mo. I remember noon, nang kumakain ako sa McDonald's, share ko na sa inyo ito. Sabi ni Lord sa akin, punta mo yung tao na yan na malungkot. Kumakain. Sabi ko, Lord, ayoko nga. Eh, hindi ko naman kilala yun. Pupuntahan ko. Sabi niya, puntahan mo. At may paggagawa ko sa iyo. Nung pumunta ko doon, umupo ako, sabi ko, Mama, hindi ko alam kung anong purpose ng Panginoon sa iyo. Pero pinapupunta ko sa iyo para kausapin ka. Yung pala, that time pala, yung tao na yan, hiniwalayan ng asawa at gusto magpakamatay. So, nag-share kami dalawa. So, in-advisean ko siya. Pagkatapos, sabi niya na, salamat, para gumaan ang feeling ko. Sabi ko, Lord, kung hindi ko pala nilapitan ito, I have been missing the mark. Hindi ko nagawa ang gusto mong ipagawa. At ng mga ilang buwan, nagkita kami ulit, may asawa na siya iba at siya ay masaya na. Mga kapatid, when God tells you to do something, gawin mo. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang matakot. Dahil when God tells you to do something, mayroon yan ipapalit sa'yo na mas maganda para ito ay iyong i-enjoy sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang purpose ng Panginoon sa atin, ay nandito sa mundo, kaya tayo ini-equip para i-promote natin
ang ebanghelyo ng ating Panginoon. I-promote natin ang gospel. May mga tao, katabi mo, i-share mo si Lord. Hindi yung marites, kung ano-anong sasabihin mo. Si Lord ang i-share mo. Si Lord ang ipagmalaki mo. Kung mayroon tayong ipagmamalaki sa mundong ito, ipagmalaki mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Naalala mo yung nag-preach natin sa atin dito si Pastor Lowy? Nandoon sa Taiwan ngayon, pinadala ng company. Last month, nandoon siya sa Singapore. Nagtawag sa akin, Ninang, andito ako ngayon sa Taiwan. Wow, galing naman ng aking inaanak. Pero mo, nagmamasahe lang kay chairman yan once a week. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Because He is faithful to His tithes, sabi nga niya, mag-aano ako para sa aircon niyo, magbibigay ako, sabi niya. Sabi nga niya, ngayon daw nagtataka sa kanya mga kasamahan niya, dahil binigyan siya ng kotse, binigyan pa siya ng 3-story na bahay. Nagtataka daw sa kanya, mga taong kilala siya. Kahit ako nagtaka ako, nung sinundo ako nakakotse ko, wow! Sabi ko, ibang klase itong inaanak ko. Napakabait na bata na yun. Saka ang nakita ko sa kanya, tuloy-tuloy ang pag-promote niya ng gospel ng ating Panginoon. So may challenge ang Lord sa atin, promote yung gospel, ang mag-berber na tayo, September, mga kapatid, magdala kayo ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Gawin niyo ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran at kasayahan sa ating Panginoon. Let us pray. Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise God. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, purihin ka, Ama. Magkataas-taasan, Diyos sa lahat. In the name of Jesus, Panginoon, salamat sa preaching na ito ng iyong word. Dahil Lord, ang aming prayer, Panginoon, alisin mo sa impoverished na situation sa Lord, ang mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan, mga anak mo na nagkukulag, Panginoon, na sa iyo lamang sila tumingin, sa iyo pa lamang sila umasa, Panginoon, sa mga pangangailangan nila sa buhay. Lord, salamat ang marami. Dahil alam ko, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang congregation na ito. Dahil I believe, Lord, na tunay ka, Panginoon, na nangako sa aming lahat na pagpapalain mo kami. Lord God, that we will be walking in our prosperity place. Panginoon, na Lord, salamat ng marami. Dahil that anointing na nasa amin, iyon na mag-empower ng aming faith para maging doers kami ng iyong mga salita. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat for this congregation, Panginoon. Thank you for Pastora P, Sister Jelen. Salamat for the leadership of this church. Lord, sa iyo lamang namin ibabalik ang papurit pasasalamat na walang mali. We give you the praise, God. In Jesus' mighty name, we pray. Salamat sa buhay ng ating pastora. Wala, mami, may tayo. Ito ang natin na tinuturo sa ating yung pagbigay ng ikaw. Kasi po sa ibang churches, hindi tinuturo kasi nga po. Maraming mga kasalanan na pagdating sa Christ, hindi sa akin. Dito po, wala po. Kaya ang kapatayan na ibigay sa ating Panginoon, patuloy na po tayo. Sige po, ang susunod po natin ay testimony na
discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost business clean, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. I thank you, Lord, for meeting all my financial needs, so that I am more than enough to give to your kingdom. Money, money, money coming to me now. Money
Lord.